Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at dito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Pinas News Insider. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinas News Insider, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinas News Insider. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Congressman Rodante Marcoleta tila sinupalpal House Speaker Martin Romualdez kung tapang na nagsalita at kinontra ang planong pagpapasok ng ICC sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, Congressman Rodante Marcoleta matapang na nagsalita at kinontra ang plano ni House Speaker Congressman Martin Romualdez na pag-aralang muli ang request ng ICC na pumasok sa Pilipinas at magsagawa ng investigasyon patungkol sa mainit na war on drugs ng dating administrasyon sa pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ating matatandaan noon sa panahon ng administrasyong Duterte, mismong si Pangulong Duterte ang tumiwala bilang miyembro ng ICC ang bansang Pilipinas. Ngunit tila nagbago na rin ang ihip ng hangin ni Pangulong Bongbong Marcos at Justice Secretary Boyeng Rimulya matapos ang kanilang pahayag na pinag-aaralan ng administrasyong Marcos di umano'y pag-anib muli sa ICC ng bansang Pilipinas. Ngunit ayon kay Congressman Rodante Marcoleta, isa itong malaking insulto sa justice system ng ating bansa na maayos namang gumagana. At ayon nga sa ating mga kababayan, tila gusto di umanong wakasan ni Congressman Martin Romualdez ang ligasiya ng mga Duterte dahil di umano gusto nitong manguna sa susunod na halalan. Isang malaking tanong, totoo kaya ito mga kababayan? Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanilang problema. Siyempre ako muna, no? Bago sila. Sandali mo na mga katunay, ha? At saka yung mga comments nila dyan. Ayan, yung sa mga mababasahin natin. Kaya yung ICC kasi, kung tutuusin, no? Hindi na ano dito yan eh. Hindi na pwedeng pumasok dito yan eh. No, yun nga sinasabi nila, hindi na pwede. Pero kung parang gusto nilang ipilit na ipasok yung ICC. You know why? Dahil yan, parang nakikita ko is sa Duterte talaga. Sa Duterte, yun. Bakit ipapasok mo yan? Para saan? May mga kaso ba dito na matitindi? May mga nangyayari ba dito sa Pilipinas na dapat pasukan ng ICC? Alam naman natin, wala gano. Kaya gustong-gusto talagang pumasok yung ICC dito is para mapadali. Diba? Pag ang ICC kasi kumilos, madali mag-ano yan. Unang tanong dyan, wala ba kayong tiwala sa hustisya natin dito sa Pilipinas? Na parang sinasabi natin na hindi mabibigyan ng katarungan lahat ng mga kaso rito na nangyayari sa Pilipinas. Parang inamin natin na matagal tayo magresolba ng mga kaso dito. Matagal natin mabigyan ng katarungan lahat ng mga nagiging biktima. Bakit ngayon nyo lang naisip yan? Kung kailan nagiging mainit na ang mga Duterte, di ba? Alam nyo kasi, ayokong isipin nyo na kinakampihan ko yung mga Duterte. Ano? Kasi yun lang yung nakikita natin eh. Wala na tayong ibang pwedeng makita na maganda sa na dahilan kung bakit gusto niya siyang ipasok para mapabilis yung litis. Siyempre, marami tayong nakakausap eh. Para mapabilis lang yung litis kay Duterte, ganyan. So kung makakasuhan sila dyan sa ICC, di ba? Is alam nyo talaga na matatanggal sa pwesto si BP Sara kasi dinadamay na siya eh. Na dati naman hindi.
So kung gusto niyo talagang kasuhan si FPRRD, dapat dati pa. No, nung eleksyon pa lang dapat inaano niyo na yan. Pero bakit? Ba't niyo pinalamig yung sitwasyon? Di ba? Simula nung nanalo si VP Sara, saka kayo kumikilos ng ganyan. Di ba? Simula lang nalaman yung nagna-number 1 si VP Sara, saka sila kumikilos ng ganyan. Ano gusto nyo isipin namin? Kung bakit gusto nyo magkaroon ng ICC dito, makapasok ang ICC? Wala na kaming ibang iisipin. Kasi wala naman tayong ibang malaking problema dito na para lutasin ng ICC. Kundi yun lang. Mapakulong ang mga Duterte, mawala ang mga Duterte sa landas ninyo, ganito. Diba? Iisipin ng mga tao, iisipin namin na, naku, laking hadlang pala ng mga Duterte, saka parang gustong mawala yung mga Duterte. Pero kung dati nyo pa ginawa yan, na eleksyon, o ano pa, is walang problema, hindi kayo pag-iisipan ng ganun. Kasi hindi nyo naman ginawa yan, tapos ngayon, porsigido, obligadong ginagawa nyo ng ginagawa. Diba? Nag-iiba yung isip namin. Kaya, paano kakalma yung mga isip naming mga Pilipino, mga taong bayan? Paano magiging maganda yung tingin namin sa ginagawa nila kung ganyan ang nangyayari? So, lumalabas pa rin dito, yung mga Duterte, ang nagiging biktima rito eh. Oo, tingin ko lang diba sila yung sila yung napapagtulong-tulungan talaga ngayong panahon na to. Pero tahimik lang, lalo na si BP Sara, tahimik lang. Hindi niya pinapatulan yung mga ganyang bagay. Pero syempre, lahat ng pasensya, may PC yan. May hangganan yan. Yun na nakakatakot pag dumating na sa dulo yung hangganan nun. Problema ng bansa, gutom na ang mamamayan, napakamahal ng bilihin, maraming walang trabaho, problema sa West Philippine Sea, sa eleksyon nakapokus ang mga politikos. Nag-abuso ay ang mga nagbebenta ng bawal na gamot at ang mga gumagamit nito at ang mga makakaliwang grupo at hindi dapat ipataw kay PRRD. Maraming salamat Kong Marcoleta sa nagawa mo sa ating bayan. Ikaw lamang ang may puso sa mga Pilipino. Yung ibang mga Kong walang nagawa kundi ang pamumulitika lamang. Walang silbi sa SMNR. Walang kabutihang nagawa sa bayan. Sarili lamang ang kanyang inaasikaso. God bless Kong Marcoleta. Marcoleta lang talaga ang nararapat sa tapang, malasakit at talino. Paalisin na yung mga nagpapanggap na mahusay pero pansarili lang ang hangarin. Mga kababayan, leaders, hindi na kailangan ng ICC. Kalimutan na yan. First, mayroon tayong working judiciary. Second, sampal at kahihiyan ng justice system natin. Third, tayo membro ng ICC. Fourth, marami tayong dapat unahin para sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pinas. Mga solusyon ng problema ng Pinas. Tulungan nyo ang ating Pangulo. Fifth, nakakastorbo sa ating katahimikan, kapayapaan. No more jurisdiction ng ICC. Nagasaya ng panahon yan. Marami pang dapat asikasuhin ng mga leaders natin na i-priority, diba? Asikasuhin nyo ang pag-monitor ng bilihin kasi mataas naman ang sibuyas at hindi pa nasaan ang price control monitoring. Forget ICC. End quote. Sobrang nakakalungkot ng mga lods kasi almost ng mga critics ng government right now ay pinapatahimik. And we all know, 'di ba, yung nangyari kay SAS na which is deleted yung kanyang yung main Facebook account niya mismo ay deleted. So meaning hindi na niya ma-access yung mga pages na kanyang ginawa under that main account. And hindi lang yan, hindi lang si SAS kundi pati daw si Maharlika at saka si Banatbay ay dinilit or sinuspend ang kanilang Facebook account. Sa totoo lang mga lods, it's now making sense, 'di ba? Kasi napansin ko rin 'yan lalo na sa mga engagement ng videos ko, na kumukonti yung viewers na which is hindi naman ito ganito, nung nag-start ako dito sa Mr. Real Talker. Pero nung moment na nagsimula na rin akong mag-call out, mag-criticize, lalo na sa House of Representatives, sa ibang mga kongresista, ay dun ko na naramdaman yung pagkonti ng engagement ng aking page. Kasi mostly hindi naman so far before, every issues ay
ang daming views. Ngayon lang talaga nararamdaman ko yung konting views, no? Konting engagement sa mga videos ko. Siguro ay parang hindi nila masyadong nire-recommend na yung Facebook ko or yung mga Facebook videos na ina-upload ko sa aking page. So, one message lang yan. 'Di ba? Na bawal tanungin ang mga public officials. Bawal i-criticize ang mga public officials. Bawal magsalita, bawal mag-share ng iyong opinion, no, patungkol sa issues, lalo na kung against sa kanila. My God, di ba? Ano nang nangyayari? Yun lang. Oo, yun lang. Parang medyo nawawala yung freedom. Yan nga yung sinasabi ko, na kapag may ginagawang ganun, is mapapag-isipan sila ng hindi maganda. Hindi maganda yung magiging feedback sa kanila. Once na pinapatigil nila yung ganito, ganyan, ganyan, bakit hindi na lang nila hayaan? 'Di ba? Hayaan. Kasi kung hindi ka naman maapektuhan, kung hindi ka naman kung hindi naman totoo yung sinasabi sa iyo, is hindi ka dapat maapektuhan. Bagkus, pwede mo siyang sagutin. Kung ano ang ipinaparatang sa iyo, ay sasagutin mo ng diretso. Yun lang naman ang hinihintay ng mga tao eh. Yun lagi, yung kung ano yung binabato sa'yo, isagutin mo. Ngayon kung sasagutin mo siya, is walang problema. Pero kung hindi mo siya sasagutin, pero ang gagawin mo is, ipapatanggal mo, ipapasara mo, bubusalan mo siya para tumahimik. Yun ang mali. Kasi nga, iba na ngayon ang natin bansa natin. Malaya na tayong magpahayag. Malaya tayong magbigay ng mga komento natin sa mga nangyayari sa bansa ngayon. 'Di ba? Ngayon kung mabigat man ang ipinaparatang ng tao sa iyo, 'di ba? Hindi kay Mr. Real Talker, ha? Doon sa mga binabanggit ni Mr. Real Talker. Kung mabigat man ang ipinaparatang sa kanila, is karapatan nilang sagutin 'yun. 'Di ba? At karapatan din malaman ng taong bayan yung sagot nilang 'yon. At least kung malilinawan nila yung isyung ibinabato sa kanila, kung bakit sila dinidiin sa ganong issue, baka matanggap ng mga tao 'yon kung maipapaliwanag nila ng maayos. 'Di ba? Hindi naman kasi mawawala ang kritiko lahat. Hindi mawawala ang nanging-criticize lalo sa mga politiko. Hindi mawawala 'yan. Kahit na't pigilan mo yan, hindi mawawala. Depende na lang talaga kung magdedeklara ka ng ganon. Na bawal na gantong ganyan. 'Di ba? Pero, kung wala naman, is hindi mo matatanggal yan. May mapapatanggal ka o mapapatahimik kang 1, 2, 3. Pero 4, 5, 6, 7, 8 hanggang 1,000 na gustong magsalita laban sa'yo o magsalita ng hindi maganda sa'yo, hindi mo mapipigilan yan. Hanggat hindi mo sinasagot yung mga tanong na ibinabato sa iyo, yung mga paratang na ibinibintang sa iyo, hindi mawawala ang kritiko na didikit sa iyo o magsasalita ng hindi maganda. Kaya kaysa gawan mo ng ganong aksyon na tanggalin o ganyan, huwag i-share, ganito, ganyan, is bakit hindi mo nalang harapin ng buong tapang? 'Di ba? Ganun 'yun. 'Di ba? Ganyan ba kayo mag-address ng mga issues, ng mga tanong sa inyo, ng mga accusations and everything? 'Di ba? Kasi sa totoo lang naalala ko tuloy, 'di ba, yung kay former President Rodrigo Duterte. Sobrang ang dami niyang critics, pero hindi siya ganyan. Even Rappler nga, 'di ba? Andiyan pa rin yung Rappler hindi naman tinake down yung mga Facebook pages ng Rappler. Mali 'di ba? Instead na i-address nyo yung issue, instead na, 'di ba, ipakita nyo sa tao kung ano ba talaga ang totoo, instead na mag-audit kayo, no, at i-open book nyo yung mga expenses nyo kung saan ba talaga napupunta. Hindi, ang ginagawa ng iba right now, no, lalo na yung mga ibang public officials,
ang ginagawa nila is pinapatahimik nila yung mga nagkikriticize sa kanila. Pinapatahimik nila yung mga nagtatanong, pinapatahimik nila kapag against ka sa kanila. Which is wrong. Diba? Wala kayong karapatan, diba, na patahimikin. Diba? Kahit sino man. Lalo na kung, diba, nasa Pilipinas tayo, Pinoy tayo, nagbabayad tayo ng buwis. It's our right, no? Karapatan po natin iyan. Ako, sa totoo lang, meron naman din akong mga vloggers na kinaiinisan, di ba? Lalo na dati, no? Pag if ever anti-government, no? Anti-Duterte, anti-Marcos yan na mga vloggers at content creators, kahit anong inis ko, di ba? Kahit anong, di ba, yung nabibwisit ka sa kanila, pero never akong nag-report, never kung inisip na dapat sana natanggal na yung Facebook niya, di ba? Or dapat hindi na yan maalis yan, matanggal yan para hindi na makapagsalita. Di ba? Kasi nga it's our freedom to express. Puwera na lang, di ba? Puwera na lang kung nagmumura na, bastos na, di ba? Or something na against na siya sa, or may mga maaapektuhan na ng mga bata, di ba? Lalo na pag masyadong bastos na, or masyadong mga bad words na, kumbaga. Kaya napaka-wrong move yung ginawa nila, di ba? Yung sinuspindi at tinanggal pa nila yung Facebook. Kaya instead na patahimikin nyo yung mga nagtatanong at mga bumabati ko sa inyo, sagutin nyo ng maayos. Di ba? Patunayan. Yun yung sinasabi ko. Natumbok ni Mr. Real Talker. No? Dapat sagutin na lang nila ng maayos. 'Di ba? Kasi nga kahit tanggalin nila lahat ng mga bumabati ko sa kanila, no? Pasara nila, tanggalin nila 'yan. Hindi mawawala yung tanong na nananatili sa kanila. 'Di ba? Yun din ang hahatak sa kanila pababa kahit mawala yung mga tao na bumabati ko sa kanila. Ganun yan eh. Hindi mawawala yun kasi ang taong bayan naka-record na sa kanila yan eh. Halimbawa, mawala si Mr. Real Talker. Mawala si Sir Badong Arateles. O wag naman ako kasi ako taga-reaction lang naman ako ha. Kayo ha, baka naman nire-reactionan, binibigyan ko pa nga kayo ng tip. Di ba? Kung mawala sila sa tingin nyo ba, is matitigil ang mga bumabatikos sa maling ginagawa ninyo na nakatatak sa mga tao na sinabi nila. Ngayon, kung may mali kayong ginagawa na sinasabi nila, bakit hindi nyo buong tapang naharapin at sagutin sa harap din ng mga tao? Para mas malinawan yung mga ibinibintang sa inyo. Pwede nyo akong kuning advisor. Diba? Sa tao na mali yung inaakusa or, di ba, sinasabi nila sa inyo. Hindi yung, di ba, isususpend, i-delete mo, di ba, at tatanggalan mo ng karapatan ang isang taong magsalita. Sobrang mali po iyon. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Pinas News Insider. Ayan ha, mga katunay. Naku ha, nawawala na yung mga talagang bumabatikos masyado sa, ano ngayon, sa government. Mahirap yan. Kaya mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.